morning, good morning, good morning, good morning, good morning Pilipinas! And welcome na naman po sa isa naman nating reaction video mga kababayan na kung saan meron po tayong pag-uusapan dito, masaya to. Pero bago lahat, maraming salamat po sa ating mga talasenders, sa ating mga kaibigan dyan, mga nag-like, nag-share at mga nagko-comment. Maraming salamat, and of course, dun sa mga patuloy po na suporta po ninyo kay Tiger 99 at syempre po sa ating mahal na Presidenteng Bongbong Marcos na wala pong ibang ginawa kundi magtrabaho para ho sa ating bansa at syempre para sa ating mga kababayang Pilipino. Mabuhay po kayo, Mr. President. So ito na nga mga kababayan, wag na po nating patatagalin. Isa pong magandang balita ito na dyan na naman sa Davao City. Manang Aimee Manotok, kala ko po ba walang proyekto? Ang kapatid mo, dyan sa infrastruktura. Diba sabi mo, wala daw proyekto yung pang-infrastruktura, 3 taon na daw, wala man lang daw na mga, ewan ko sa'yo, Manang Aimee. Ito mga kababayan, ayan o. Ang sabi dito mga kapatid, 1.3 kilometer Bukana Bridge sa Davao. 80% mga kababayan, 80% completed na. Ayan na, galing po yan sa DPWH. Ang sabi dito mga kapatid, expected to be fully operational by November 2025. The bridge will enhance connectivity across Davao City. Coastal areas, it is supposed to become a vital infrastructure landmark in Mindanao, driving regional economic growth, improving agricultural logistics, and supporting tourism and across to essential services. Ayon sa ulat ni DPWH Yusek Emil Sadain kay Yusek or Secretary Manuel Bonoan mga kababayan. Kala ko ba walang infrastruktura itong Marcos administration? Diyos ko naman, Manang Aimee. Uulitin natin mga kababayan yung mga infrastructure dyan sa may Davao City na pilit tong kinukuha ng mga DDS. Sabi nila proyekto pa daw ni FPRRD. Yung mountain tunnel po dyan sa may Davao City. Eto sabi nila kay PRRD yan. Yung mga pabahay ni PBBM dyan, sasabihin niya naman kay FPRRD yan. Ano bang basa niyo dyan? Diba ayan PBBM, Marcos. May nakalagay pa dyan, Duterte. Yan ang mahirap sa inyo mga DDS eh. Angkinin nyo yung proyekto ng ibang tao. Kaya naman. Ngayon mga kababayan, ito po, liliwanagin lang po natin kasi baka mamaya na naman, angkinin na naman ng mga DDS tong Bukana Bridge. Ito po, ayan. Sa mismong tawag nito, page or whatsoever man yan, ng DPWH mga kababayan, nasabi po dito, basahin natin. Ongoing construction of Davao River Bukana Bridge in Davao City by Department of Public Works and Highway or yung DPWH is rapidly taking shape with significant milestone achieved just 5 months since the project start. 5 months. In his inspection report to DPWH Secretary Manuel M. Bonoan, Senior Undersecretary Emil K. Sadain said that the assigned engineer from the Unified Project Management Office, Bridge Manor and China Road and Bridge Corporation have shown impressive display of efficient and dedication in overcoming challenges and publish forward the physical accomplishment to 15.7% since the civil works activities started on November 2023. Sinimulan po 2023 to mga DDS. I just want to clarify this issue started. Okay, mababasa nyo naman dyan and I know naman na kahit naman paano marunong kayong bumasa, di ba? Ano sabi? Started November 2023. So sinong presidente ng 2023? Don't tell me si Duterte. Kasi baka mamaya na naman sasabihin nyo naman, hindi, proyekto pa ni FPRRD yan, proyekto pa ni Digong yan, pinagpatuloy lang. Basta malinaw dyan 2023 po yan sinimulan.
Grabe yung yung mga legasiya ni PBBM, parang yung si Apo Lakay lang din, Grabe, Pangulong Marcos, ikaw, kahit na binabato ka ng kung ano-ano, pati yung pamilya mo nadadamay na, Pero ang ginagawa mo talagang para sa kabutihan pa rin, Salamat, Pangulo. Ngayon, dito naman tayo mga kababayan, etong si Robin Hood Padilla. Ganito ba yung magiging leader? Ganito ba yung gusto niya maging presidente sa 2028? Kasi mga kababayan, sinasabi nitong si Salvador Panelo, ay kung tuluyang ma-impeach itong si Sara Duterte. Syempre kapag na-impeach siya, tuluyang na-impeach sa Senate, hindi na makakatakbo yan sa 2028, diba? Hindi na makakahawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno. Kaya nasabi ni Panelo, si Robin Hood Padilla daw po ang gusto niyang patakbuhin na presidente sa 2028. Diyos ko naman. Pero ito na nga mga kababayan, ito po. Sabi dito sa Politico, mga kababayan, politico.com.ph, group chat wars, Robin Padilla exits over criticism of Jaime Gringo endorsement. Padilla, sabi dito, tuloy natin Senator Robin Padilla has reportedly left the PDP Laban group chat following criticism from the fellow party members over his endorsement of Senator Jaime Marcos and former Senator Gringo Hunasan. According to insider sources, several members of the ruling party were upset by Padilla move, especially since party chairman and former President Rodrigo Duterte has not extended his endorsement to the two candidates. O pala desisyon itong si Robin. Well, mga kababayan, paano ba naman i-endorse ni Duterte yung si Jaime at saka si Gringo nasa kulungan na nga Kaya bilang isang presidente, kasi presidente si Robin Padilla ng PDP. Bilang isang presidente, siguro naisip niya na makakatulong yan. Kaya ayun, in-endorse niya. Ang problema nga lang mga kababayan, ayan, criticize ho siya ng kapwa niya or miyembro ng kanyang partido or partido nila na PDP. Anong ginawa mga kababayan? Pagpatuloy pa natin ito po, paliwanag ni Robin Hood Padilla dyan sa kanyang ginawa na pag-iindurso. Padilla allegedly took offense at the balat sibuyas pala to, na-offend daw si Padilla. Na-offend dun sa pagkikriticize sa kanya ng kanyang mga miyembro. Offense at the backlash prompting his abrupt departure from the chat group. Party insider were said to be taken aback by his reaction, with some labeling the senator as onion skin. Onion skin ka daw, Robin, In a Facebook post, Padilla clarified that his endorsement were personal and not representative of PDP Laban official stance. This is my personal decision. Personal naman pala it has nothing to do with Duterte. Duterte o Duterte? Ay, sorry. Duterte kasi. Tiger, kung ano-anong pinagsasabi mo dyan, Duterte. Duterte movement that our political party is promoting, he stated in Filipino. Basta. Vice President Sara Duterte, who is not a member of PDP Laban, has also publicly backed Marcos. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin to. Kung ngayon pa nga lang tinatalikuran or di kaya nagle-left the group nagle-left the chat etong si Robin Hood Padilla, how much more kung ito po ay manalo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028 at criticize po siya ng mga Pilipino. Anong gagawin ni Robin? Tatakbo na lang, iiyak na lang, ganon. Ay hindi ho ganon ang tawag nito, ang attitude ng isang leader. Dapat open ka sa kritisismo. Diba? Tulad, tingnan nyo, ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, yung ginagawa kay Pangulo, mga kababayan, hindi ho yun constructive criticism Yan po yung ginagawa ng mga DDS ngayon. Paninira na ho talaga yun. Foul na ho yun. Below the belt, ika nga. Pero tingnan nyo naman ang posture ng ating presidenteng Bongbong Marcos. Very firm, very steadfast. At puro proyekto ginagawa, puro kabutihan mga kababayan. Pero itong si Robin, nasabihan ka lang na bakit mo naman ini-endorso naman yung mga yan.
Eh, hindi naman inendorso yan ni Duterte. Tapos ikaw i-endorso mo. Hindi ka pwede. O, di ba? Criticize ka lang. Naging nasagtan ka, na-offend ka. Oh my goodness. Ganyan ba yung mga klase ng mga opisyales na ilalagay natin dyan sa gobyerno? Oh my goodness. O ngayon, Robin Padilla, huwag kang magtataka kung tatanggalin ka dyan sa PDP laban. Or di kaya naman, from President, baka ilagay ka na lang sa barangay tanod. I-demote ka sa iyong posisyon. Kasi nga naman, sinisira mo daw yung Duterte. So kaya mga kababayan, ano po masasabi ninyo dito sa ating nabasa na naman? Comment down below and please follow, like, and share for more. Peace out.